Mapagpalang umaga muli sa bawat isa. Alam niyo ba, church, one of the greatest weapon is not always temptation. Hindi laging temptation yung ginagamit ng kaaway para sugpuin niya yung mga Christian. Ano yon? Ano talaga, no? It is discouragement, no? Maraming mga Christian, no, ay may mga iba't ibang pinagdadaanan, pero tandaan natin, sa mga pinagdadaanan ng mga Christian, hindi laging pagkahulog sa temptation yung nagiging downfall nila, no? Madalas discouragement, no? Ayun yung word, yung may kakayanang sumira ng bawat isa, sumira ng bawat tao, sumira ng pangarap, no? Yung discouragement. The enemy loves to whisper, bumubulong siya. Sabi niya, it's over. Alam niyo yun? It's over. Diba? Katapusan mo na. No? Tapos sinasabi niya, nothing will change. Walang magbabago. Walang nagbabago. Sinasabi niya, nalimutan ka na, pinabayaan ka na ni Lord. God has forgotten you. Tapos ito pa yung pinakamasaklap, no, na sinasabi ng kaaway. The pain will be your permanent address. Ano ibig sabihin, di ba? Paulit-ulit yung sakit, wala nang katapusan, no? Many believers are not defeated by sin. Hindi yung kasalanan yung nagde-defeat sa kanila. Ano? They are defeated by belief that their situation will never change. No? Yung akala mo, Lord, bakit ganito? Paulit-ulit na lang, no? Tapos mararamdaman mo na para bang cycle na lang siya, hindi na humihinto, no? Ito nang ito, paulit-ulit, no? Tapos to the point na yung belief natin, yung faith natin, no, nagbabago na, na-change na nung sinasabing wala nang magbabago. Yung gantong sitwasyon, paulit-ulit na lang, no? Kaya nga, dapat tandaan natin, the night is not the end. Pag nakabasa natin yung scripture, sabi sa scripture, paulit-ulit doon na dinedemonstrate ni Lord yung divine pattern na dapat sundin ng mga Christian. No? Na sinasabi ko nga lagi, minsan isang hampas na lang, eto na yung pagpapala. 'Di ba? Kung may hawak kang piko ba tawag doon? 'Di ba? Kung nagmimina ka, 'di ba? Pagkahampas mong ganon, isang hampas na lang sana. Kaya lang sumuko ka, no? Marami mga Christian, isang hampas na lang. Pero hindi na nila kayanayanan. Sa sobrang pagod nila sa journey nilang paghuhukay, 'di ba? Buti kung kagaya sa Minecraft, no? 'Di ba? Sa Minecraft ang bilis mabasag eh, no? 'Di ba? Pero hindi. Sa totoong buhay, bilang Kristiyano, ang hirap mamuhay. 'Di ba? Lalo na kapag dumaan ka sa testing, dumaan ka sa trials, at ang mas mahirap, pag bumulong na yung kaaway ng discouragement, wala na magbabago. Hukay ka na lang ng hukay. Hanggang dyan na lang yan. Sa dulo niyan, hindi mo alam kung meron ka talagang hinuhukay. Di ba? So, minsan ganon yung strategy ng kaaway. Pero tandaan natin, when man sees an ending, God often sees beginning. Sa tao, nakikita niya ending na to. Wala na to, dead end na. Pero si Lord, nakikita niya bagong simula. Di ba? Nakikita niya merong simula dito. No? Merong bagong simulang mangyari. Another chapter. Di ba? Tandaan natin, pag may ending, baka season 1 pa lang yon. Di ba? We keep on waiting kapag may palabas na maganda. Di ba? Ano bang magandang palabas? Tawag dito, inaabangan ng lahat, yung, ano ba yun? Meteor Garden. Na-joke. Inaabangan ng lahat no? Wala, hindi na updated. Yung ano, hindi naman siya bago. Yung, anong tawag doon? Yung pumapalakpak. Yung nakita ko, Wonderfuls. Di ba? May season 2 ba yun? Meron ba?
Uy, alam nila lahat 'to. Ayan, updated sila 'no. Ano pang mga palabas? Ano yun, Conjuring? Horror yun, 'di ba? Lalo na nung time ng kasagsagan nung Harry Potter, 'di ba? Yung part 1 hanggang sa dulo, 'di ba? Ang daming palabas. Laging inaabangan, gusto laging may next season. Pero tandaan nyo, sa bawat season, merong ending. 'Di ba? Kaya bilang Kristiyano, 'di ba? Tandaan natin, bawat season ng buhay natin may ending. Pero mag-expect ka na hindi pa tapos. 'Di ba? Lagi may to be continue. Sino nakakanood ng MCU, Marvels? 'Di ba? Nakalagay sa dulo lagi, Spider-Man will return. O kaya, Captain America will return. Ganyan, 'di ba? Lagay mo yung pangalan mo. Pag natapos isang season sa buhay mo, isang palabas sa buhay mo, 'di ba? Tandaan mo, laging Brent will return. Hindi pa tapos kasi si Lord eh. 'Di ba? Iniisip natin, Lord, eto na talaga. Wala na ba? Wala na bang pag-asa? Madilim na ang gabi. 'Di ba? So, tandaan natin, pag sinabi ng kaaway, it's over, katapusan mo na. Tignan mo yung Jeremiah 29 verse 11. Anong sabi sa Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. Na-fulfill na ba sa'yo lahat yan? Para sabi mong, it's over? Huwag kang makinig sa sinasabi ng kaaway na katapusan mo na. Hindi pa. Di ba? Ang sabi, alam ko kung paano ko tutuparin ang plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayong mabuting kinabukasan. So kapag hindi pa mabuting kinabukasan, yung inaharap natin, hindi pa tapos. Huwag ka maniwalang tapos na. Tapos yung mga nagsabing, wala na yan, hindi na yan magbabago. Diba? Nothing will change. Tanda na, sabi sa Isaiah 43 verse 19, listen carefully, I am about to do new things, now it will spring forth, will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert. O sa Tagalog. Dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. 'Di ba? Grabe yung mga pangako ni Lord, 'di ba? Kung sa una, 'di ba, sinasabi sa atin, it's over, wala na, no? Pero tandaan natin, hindi pa tapos si Lord. Ang wakas na sinasabi ng kaaway ay simula ng dakilang plano ni Lord sa buhay natin. Di ba? So, pag sinabi namang nothing will change, meron tayong mga kasanggang verse, di ba? Nakalagay, I will even put a road in the wilderness. Parang imposible, di ba? Pag maglakad ka nga lang sa sa beach, di ba lumulubog ka? Pag naglalakad ka dun sa sand. Alam niyo yung pag may construction para mas malapit. Mga hindi pa nakapunta sa beach, no? Yun, para mas malapit. Di ba may naglalagay silang bistay sand, yung ginagawa nilang bundok. Tapos, yung mga bata naglalaro dun. Di ba ang hirap umakyat, lalo kahit tumakbo ka pa ng mabilis, nag-i-slow mo ka kasi dumadaustos ka pa baba. So, imagine, maglalagay ng road si Lord sa wilderness. Di ba? Grabe. Rivers in the desert. Di ba? Grabe. Disyerto. Pero magkakaroon ng rivers. Di ba? So, anong sinasabi ni Lord tungkol doon? No? So, ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Kaya niyang i-transform ka eh. Di ba? Kaya niya tayo i-transform. Kung may disyerto sa buhay mo, ay si Lord nagagawa ng paraan para magkaroon ng daan. Di ba? Kung feeling mo yung buhay mo parang disyerto ngayon, di ba? Gagawa si Lord ng daan. Parang kung sa tingin mo, imposible magkaroon. Pero when there seems to be no way,
God will make a way. Di ba? Gagawan ka ni Lord ng daan at ilog ng pag-asa. Yan. So, another sinasabi ng kaaway, di ba? God has forgotten you. O pag translate natin, hindi pwedeng sabihin kinalimutan ka ni Lord. Ang sinabi, pinababayaan ka na ng Diyos mo. Yan ba ang born again? Diba? Ano? Yes. Masaya ka. Yan. So, sabi sa Isaiah 49 verse 15 to 16, sa Tagalog na, basahin nyo na lang dyan. Pero sa Tagalog ko babasahin. Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalaksakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makakalimot sa iyo. O Jerusalem, hindi kita malilimutan, isinulat ko ang pangalan mo sa aking palad. Palagi kong iniisip na maitatayong muli ang iyong pader. Imagine, yung word na Israel doon, o Jerusalem, di ba? Ilagay mo yung pangalan mo. Di ba? Sasabihin ni Lord, hindi kita malilimutan. Nakasulat ka sa aking palad. Di ba? Itatayo kong muli ang iyong pader. Di ba? Yung pangalan mo nakaukit sa palad ni Lord, no? At kung nakaukit diyan, di ba yung mga elementary, may mga crush, tapos sinusulat sa palad yung pangalan. Piniflames sa ano yung flames? Yan, piniflames dun sa palad, no? Tapos nag-slash. Yan. So si Lord, nilagay niya yung pangalan natin sa kanyang palad. Kaya imposible niya tayong malimutan. Yan. So, ito yung mabigat na sinasabi ng kaaway. The pain will be your permanent address. Pero wag kang maniwala sa sinasabi ng kaaway. Kasi sabi sa Revelation 21 verse 4, and He will wipe away every tear from their eyes, and there will be no longer death, there will no longer be sorrow and anguish or crying or pain, for the former order of things has passed away. Sabi, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So, ibig sabihin, kung sinasabi ng kaaway, permanente na yan. Huwag kang maniwala kasi ang promise ni Lord, di ba? Darating ang oras, di ba? Na yung pain, pansamantala lang. Sabihin nyo nga, pansamantala lang. Diba? Kasi darating ang kagalakan at kagalingan, diba? Darating yan sa tiyak at nararapat na oras. Ano yung tsura yan, Josh? Yan. So, makikita natin, laging sa buhay natin, no? Makikita natin parang merong mga times na tayo ay defeated. Diba? Tayo ay nasa lowest point ng buhay natin. No? Likewise, makikita natin yung cross ni Jesus parang defeat. Di ba? Yung tomb, yung libingan ni Jesus parang finality. Tapos na, di ba? The grave look permanent. Di ba? Parang permanente na. No? Pero tandaan natin, heaven was preparing a resurrection. Di ba? Yung resurrection, then came the morning that sealed the promise. Di ba? Grabe yung kantang yon, no? Nung una ko napakinggan yon. Grabe, di ba? Na talagang si Jesus, buhay na buhay. Di ba? Imagine na pag nakita natin yung cross, di ba? Even mga disciple, nang hina sila, di ba? Pag nakita natin yung parang defeat na, parang wala ng pag-asa. But then, di ba? Ang totoo niyan, may plot twist pala, di ba? Nang dahil dun sa cross na yon, sa nangyari, cross on Calvary, tayo pala ay na-redeem, di ba? Tayo ay niligtas ng Diyos, di ba? Kaya, yung sa Psalms 30 verse 5, di ba? Nire-reveal dun yung spiritual truth. Ano yung spiritual truth dun? Sabi, weeping may endure for a night, but a shout of joy comes in the morning. So, mananotice natin that David did not say weeping will never come. Hindi niya sinabing hindi darating 'yan, 'di ba? 'Di ba sinasabi lagi, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo naman, basta kasama mo si Jesus. Pero hindi ibig sabihin, 'di ba, pag may bagyong dumating, 'di ba? Pag may mga pagsubok,
hindi ibig sabihin hindi ka susubukin. Mas lalo kang lumalalim kay Lord, lalo kang susubukin. Di ba? Ganon ang ginto pag sinalang mo sa apoy. Di ba? Na kahit anong mangyari, di ba? Gintong-ginto pa rin siya. Di ba? At mas lalo siyang nagniningning. Anong sinabi ni David, di ba? Doon sa Psalms. Sinasabi niya, yung weeping merong time limit. Sabi niyo nga, time limit. Yung pain merong expiration date. Sabi niyo, expiration. Yan. Yung trials may boundaries. Sabi niyo, boundaries. Diba? Merong hangganan lang. Yung dark seasons natin ay merong umaga. Sabihin mo, umaga. Diba? Pag madilim na, laging sinasabi sa amin, kinukwento sa amin ni Mama, pag madilim na, malapit ng mag-umaga. Ibig sabihin, kapag nakita mo, madaling araw, sobrang dilim na, ilang segundo na lang, hihintayin mo, mag-uumaga na. Kaya pag madilim na, malapit ng mag-umaga. Mahaba man yung gabi, pero merong itong hangganan. Merong tong limit. The God who allows the night is also the God who brings the dawn o yung madaling araw, yung mag-uumaga na. Yan. So today, I want to speak on this truth, the night is not the end. Yan. So simulan na natin. Waka? Yan. So, una, God is still working when you cannot see Him. Yan. So sa Romans 8 verse 28, ang sabi doon ay, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Di ba? Favorite verse to ng lahat. To justify everything that is happening inside and outside the church. No? Anong sabi? And we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Minsan naisip niyo ba, bakit ako napunta dito sa church? Tandaan mo, pag hindi mo napagtagumpayan sa isang church, yung dapat mong pagtagumpayan, kahit lumipat-lipat ka pa ng church, ayun din yung pagtatagumpayan mo sa nilipatan mo. Kaya yung iba nagiging grasshopper, talon ng talon. Talon ng talon ng church. Bakit? Kasi hindi niya pa nagpapagtagumpayan. Yung gusto niyang pagtagumpayan sa church, sabi niya, ito kasi ang problema ko sa church na to. Kaya gusto kong lumipat. Paglipat niya, the same thing na dapat niyang pagtagumpayan ay pagtatagumpayan niya rin. Alam niyo, sa tagal, magna 19 years na yung Sendalite sa Muntinlupa. Nakita ko na, ang dami. Labas-pasok ang church member. Tapos jumping from one church to another. Tapos magugulat ako, babalik. Bumabalik. Bakit? Sabi sa akin, kailangan mapagtagumpayan ko yan dito. Tapos meron mang hindi pinapabalik. Doon mo na pagtagumpayan yan. Di ba? Marami mga Christian grasshopper. Di ba? Talon ng talon. Sabi, itong 2025, nakatatlong talon na ako. Di ba? Baka hindi na yung church yung problema. Baka ikaw na. Baka yung pagsunod mo. Baka kasi kaya ka naghahanap ng church kasi lagi kami condition. Di ba? Dapat ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kung lagi kami condition, it's time for you to step up at mag-put na ng sariling church, sariling ministry. Di ba? So, napakahirap maghanap ng church. Kasi ang iniisip ng lahat, perfect yung church. Pero pag nakita mo, ano ba talaga yung description ng church, yan yung makatabi natin. Tayo lahat yun. Hindi yung building. Di ba? Ano bang sabi? There will be a time yung church, wala nang bahid ng kasamaan, wala, without blemish, without wrinkles, kung kailan ikakasal kay Kristo. Pero wala pa tayo dun. Lahat tayo ay namumuhay by grace. Ibig sabihin, pag sinubok tayo, kung gaano katatag yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos, ganun tayo mag-stand.
Pero kung yung pananampalataya natin nasa sway-sway, mag-isip ka na. Baka yung faith mo kasi, kagaya nung sinabi ni Jesus, "Oh, you little faith." May faith naman, little nga lang. Diba? Kaya paano tayo lalago sa spiritual natin? Paano lalago yung ating faith? Ano sinabi sa Bible? Faith comes by hearing. Kakarinig natin ng Word of God. Lalo tayong lumalalim. Di ba? Kaya nga nagpapasalamat talaga ako dun sa gumawa ng New Testament audio Bible, dramatize. Nasend ko na ata yung link nun sa inyo, i-resend ko. Kasi grabe, di ba? Yung kung paano nila dramatize yung pagbabasa ng Bible, talagang nag-impact nung time na discover namin yon. Dinownload ko lang yun sa torrent eh. Imagine, pirate pa, di ba? Pero binibigay naman siya ng free. Kaya sabi ko, nung time na kumalat yon, edi mga member magkaroon ng mga copy. Uso pa nun yung MP3 ba yun? Yung speaker na USB o kaya memory card. Uso pa yun dati. Tapos, lahat ng mga members na nagpapatugtog ng audio Bible. Di ba? Kasi, feel na feel mo. Para kang nandun. Para kang na-immerse. Kaya praise God dun sa buhay ng mga gumawa nun. Di ba? Ang daming boses nun. Di ba? Ito ang mga talaan ng mga ninuno ni Noah, di ba? Itong talaan ng mga ninuno ni Jesucristo, di ba? The son of David. Biglang naging English no? Ayan. So, imagine, di ba? Kalagim-lagim. Pag nabasa ka pag doon ka na sa Revelation, kalagim-lagim, di ba? Kakabahan ka talaga, akala mo Revelation na. Di ba? Akala mo na katapusan na. Di ba? Ganun. Pero halos lahat ng nakinig doon, lalong tumatag yung pananampalataya. Lalong naunawaan yung Bible. Bakit? Kasi faith comes by hearing. Di ba? Magugulat ka, may storya palang ganyan sa Bible? Sino yung mga ganong moment pa rin? Pag nagbabasa ka ng Bible, pag nakikinig ka, may storya palang ganyan sa Bible. Di ba? Laging ganun. Akala mo, natapos mo na yung Bible, pero laging may bago pa rin. May nagtataka, ay, nandito pala to. Akala ko, lang to, gawa-gawa lang to ng mga theologian. Nasa Bible pala yun. Biblical pala talaga yun. Di ba? Minsan nagwaganon ka magugulat ka No? Kasi akala mo, porket natapos mo na, tapos na. Pero magugulat ka, laging may bagong mensahe ang Panginoon. Di ba? So, tandaan natin, all things, di ba? We know all things work together for good to them that love God. Di ba? So, dapat hindi tayo manghina kung ano nangyayari sa sitwasyon natin. Kasi yan ay plinano ng Diyos para i-mold tayo ng naayon, di ba, sa gusto ni Lord. Tanda natin, one of the greatest misconception among believers is that God only works when we can see evidence of His activity. Pag nakikita natin yung movement ni Lord, ay, plano yan ni Lord. Hindi laging ganon. Di ba? Hindi laging iniisip natin, pag maganda, gawa ni Lord. Pag hindi, pag sinusubok tayo, ay, gawa to ng kaaway. Hindi ganun lagi, no? So, God's greatest works often happen behind the scene. Naalala ko merong, yung mga pag inaabangan namin, dati Mature Garden ata yun, o Jewel in the Palace. Alam niyo yun? Di ba napakahaba, parang walang katapusan eh. Yun. So, pag nakatapos kami dati nung mga bata pa kami, pag nakatapos kami ng mga ganong mga series, sa dulo kasi lagi may bloopers, yung mga behind the scene. Di ba nakakatuwang panoorin? Ay, ilang beses pala sila nagkamali sa ganon. Di ba? Pag nakikita natin yung mga behind the scene. Pero imagine, sa buhay natin bilang Kristiyano, ang daming behind the scene. Hindi pa natin nakikita. No? Makita natin pagdating natin sa langit kasi papanoorin natin yung buhay natin. Ay, kaya pala ganun nangyari. 'Di ba? Mapapaganoon tayo. Kaya pala. 'Di ba? Kasi may intervention palang ginawa si Lord. Kaya pala ganun nangyari, no? Imagine kapag pinapanood mo na yung TV series mo sa langit, 'di ba? Sabi, anong gagawin natin sa langit? Sabi sa Panginoon, papanoorin natin lahat ng ginawa natin. 'Di ba? Kaya kung may ginawa kang kasalanan, ihingi mo na ng tawad para mabura na doon. Di ba? Lord, sabi mo, forgive and forget. Yan. So, panghawakan natin, Lord, ba't magpapatawad kami? Lord, buray mo ito. Etong eksenang nakakahiya, di ba?
Diba? Pero pag bloopers, no, embarrassing moment, ayan. Baka ganun, tawanan na lang natin kasi hindi na tayo insecure sa bawat isa at ano na tayo, glorified body na tayo. Kaya imagine, di ba? Kapag nandun na tayo, di ba? Tandaan natin lagi, itong magulong mundo, itong magulong sitwasyon natin, di ba? The night is not the end. Kasi merong langit tayong pupuntahan. At kung excited tayo sa langit, kung anong gagawin natin doon, di ba? Perfect. Di ba? Kung mahilig ka manood ng movie, panoorin mo yung buhay mo. Kung mahilig ka sa buhay ng iba, makinood ka sa iba. Joke lang. Ayan, mga alam ng buhay ng iba, no? Baka pwedeng panood ng buhay mo, di ba? Alam ko na to eh, ending ng buhay ko. Yan. So, tandaan natin, si Lord, behind the scene, kumikilos siya. No, paano natin nasabing behind the scene kumikilos siya? Si Joseph, di ba? Nilaglag siya sa hukay. Ano nangyari? Joseph could not see God doon sa hukay. Hindi niya na makita si Lord doon eh. Di ba? Joseph could not see God in slavery. Naging slave pa siya. Di ba? Joseph could not see God in prison. Grabe, di ba? Yung mga nangyari sa kanya. Yet every painful season was moving him toward the palace. Imagine, lahat ng yon, di ba? The pit was not punishment. Hindi punishment. Yung prison, hindi rin siya punishment, kundi preparation siya. The prison was not abandonment, the prison was development. Para lalo siyang ma-develop yung character niya bilang tagasunod ng Diyos, servant of the living God, no? Lalo siyang na-develop. Pero tandaan natin, lahat 'yon dark moment. Darkest moment ni Joseph, di ba? Imagine, yung ang ganda-ganda ng pangitain sa kanya ng Diyos, na ganito ka, ganito, ganyan-ganyan, di ba? Gumamit pa ng mga signs and wonders, di ba? Ng galaxy, ng sky, di ba? Ng, grabe, yung mga paghahambing. Pero imagine, sa mga oras na yan, ano kayang tumatakbo sa isip ni Joseph? Bilang favorite anak naman siya. Pag favorite na anak, di ba? Favorite. Sino mga favorite na anak dito? Alam niyo, lagi ko sinasabi kay Yosh, Yosh, ikaw ang favorite na anak namin. Isa lang naman siya. Di ba? Pag favorite, binibigay mo lahat. I believe, kung paano pinalalaki si Joseph, pinalaki ng aral sa salita ng Diyos. Kaya ganun na lang yung movement, yung desire niya, di ba, sa Diyos bilang instrument of God. Kasi nga, lumaki siya nang may takot. Mga Israelites, di ba, laging, kasi kaya nga faith comes by hearing eh. Sabi, ituro niya yan from one generation to another generation. Turo sila ng turo. Naniniwala ko sa pagkabata pa lang ni Joseph, bilang favorite siya. Kita naman natin, favorite talaga siya eh. Di ba? Sa lahat ng kapatid niya, siya lang may magandang robe, di ba? Magandang damit. Di ba? Bidang-bida siya. Di ba? Pero imagine, dumaan siya sa pagsubok, parang nawala ang lahat ng yun. Di ba? May mga moment, may promise si Lord sa buhay natin, pero bakit ganon? Nawala lahat. Di ba? May vision, may death of vision. Pero tandaan natin, the same, di ba, Jesus Christ, na nakita natin na siya daw yung binhi na magliligtas ng sanlibutan, tapos nagkaroon ng kamatayan para iligtas tayo. Pero hindi natapos sa kamatayan. Bakit? Ano nangyari? Merong resurrection. Di ba? Kaya yung vision natin, yung plano ni Lord, yung pangitain ni Lord, yung nakikita mo, di ba? Sa buhay mo, na someday, di ba? Lord, alam ko, gagawin mo sa akin to, promise mo sa akin to. Tapos kahit nasa death of vision ka ngayon, parang imposible na mangyari. No, tandaan mo, merong resurrection ng vision. Mare-resurrect at mare-resurrect yan. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob. No, tandaan mo, the delay was not denial. The delay was divine timing. Sabihin mo nga, divine timing. Meron kasing timeline si Lord. No? Yung mga tao minsan nakakaiinggitan pag nakikita mo yung mga kabatch mo, may mga ganito na, di ba, pag sa social media. Kaya nga, ako din, limitadong mag-social media eh.
no? Hindi naman ako nainggit sa kanila, wala lang akong pakialam, 'di ba? Pero limitadong-limitado ka, sabi ko, ang mga tao nagkakainggitan sa mga ganitong buhay, 'di ba? May vlogger nga, joke, nagtsismis, eh, 'no? Ayan, si Sir Gavin nga, eh, kilala niyo ba 'yun? 'Di ba, na-issue siya, 'di ba? Eh, kasi walang katahimikan sa social media, gagawan at gagawan ka ng istorya, 'di ba? Kagaya nung mag-ama, 'di ba, na may kasamang donkey, tapos ang dami nilang dala-dala, 'di ba? Tapos ginawa nila, habang naglalakbay sila, sabi ng mga tao, "Ano ba 'yan? Imbes na yung donkey nagbubuhat ng mga dala nila, eh sila pa nagbubuhat, parang mga hindi nag-iisip." Ginawa nila lahat ng buhat nila, nilagay nila dun sa donkey. Pagdaan nila sa susunod na mga na syudad, sabi ng mga tao, kinawawa naman nila yung donkey. Dahil lahat na lang ng dala nila binigay sa donkey. Tapos naisip nila, ay, ang dami na naman nasabi sa atin. So ginawa nila, hinati nila yung dala-dala. Tapos, ano, di lahat na sila may dala. Tapos daan din sa isang syudad, sabi, kawawa naman yung bata. Pinaglalakad, pinagbubuhat pa. Meron namang donkey, parang mga hindi sila nag-iisip. Dapat isaki yung anak sa donkey. Di ginawa ng tatay, sinakay niya sa donkey. Tapos, pagsunod sa syudad naman, sabi ng mga tao, kawawa naman yung tatay. Matanda na. Tapos, yung bata, malakas pa yan. Di ba? Ang dami niya pang kayang gawin. Dapat yung tatay niya yung pinasasakay niya. Eh, di nag-swap sila. Tapos, ganun ulit pinasabi naman. Laging may nasasabi yung mga tao. Di ba? Kahit anong gawin natin, meron at merong masasabi. Di ba? Kaya, wag nating isipin yung sinasabi ng mga tao. Ang isipin natin, ano bang sinasabi ng banal na kasultan? Ano bang sinasabi ni Lord? Di ba? That you are fearfully and wonderfully made. Ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan? Di ba? Sinabi ng mga tao, sinabi ng mga tao, ang pangit mo. Pero sabi naman sa Bible, yung pagka-create sa atin, fearfully and wonderfully made. Yung Pastora Rebecca translation, kilabot ako sa ganda. Di ba? Yung translation ni Pastora Beck yun, eh. Di ba? Kilabot ako sa ganda. Di ba? Your works are wonderful. Di ba? Kaya pag sinabihan ka ng pangit, sabihin mo, mas lalo ka. Hindi, joke lang. Sabihin mo, hindi, I am fearfully and wonderfully made. Ayun ang sinabi sa banal na kasulatan. Di ba? Tandaan natin, may mga timing si Lord sa bawat buhay natin. Huwag nating kainggitan kung anong meron sila. Kung meron silang pampakilay, alam niyo yun, nagpapatatong kilay. Yung everyday na lang naggagawa ka ng kilay mo. Hirap na hirap. Lord, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng ano para makapagpatato ako ng kilay. Di ba? Lord, nalilate ako dahil dito. Lord, you know the desires of my heart. Di ba? Ginamit mo yung verse, no? Lord, alam mo yung ano, yung gusto ko at nais ko. No? Nakikita yan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, nakikita yan ni Lord. Yan. Kung nagkapaan sila ng mga kilay nila. Buti pa yung mga boys, no? Okay na yan. Di ba? Safeguard. Ayan, safeguard. Sinisafeguard yung heart. Ayan. So, tandaan natin, huwag natin kaingitan sila. Kasi pag si Lord, dumating na yung time mo, na ikaw naman, sasabihin mo lang lagi, pag blines yung iba, sabi mo lang, I'm next in line. Sabi mo, I'm next in line. Huwag tayo may inggit, di ba? I'm next in line. Kaya pag may nakitang ads mamaya ng mga pakilay, I'm next in line. Mag-comment ka dun, I'm next in line. Di ba? Wag ka, yung ilong daw, magpapatangos daw. Surgery, yan. So, tandaan natin, no? Many believers mistake yung silence for absent. Lord, parang ang tahimik mo. Di ba? Pray ka ng God's will. Lord, kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya, tutulungan na kita. Di ba? Kung hindi siya para sa akin, sige na. Di ba? Pray ka ng God's will. Di ba? Yan. Hintayin mo lang yung God's timing, yung divine
timing. Kasi si Lord, meron na siyang inihanda para sa bawat isa. No? Pero tandaan mo, sabi, biglang ano, hindi naman discouragement to, word of God to. Sabi din sa Bible, may mga pinagkalooban. Kung pinagkalooban ka daw mag-asawa, mag-asawa ka. Pero kung hindi, manatili ka na lang single para mas marami kang magagawa. Di ba? Pero kung alam mo na ikaw ay may kaloob sa pag-aasawa, i-grab mo na yung opportunity, di ba? Lord, ibigay mo na sa akin para mas lalo akong maraming gagawin. Pero kapag binigay sa ni Lord, make sure mo talaga na mas marami kang magagawa kaysa nung single ka, di ba? So, iba kasi yung iba kasi pag bumubuo ka na ng pamilya, di ba? Hindi lang yung sarili mo, yung iisipin mo sa paglago sa spiritual, pati buong pamilya. Yan, tandaan natin, kapag tahimik si Lord, ibig sabihin, meron siyang tinuturo sa atin, no? Kagaya na lang pag-exam, di ba yung mga teacher, tahimik pag-exam. Pag nagbabantay na kami, ganun lang, no? Pero, si Lord, kahit tahimik siya, nandyan siya. The same with the teacher. Nagpapa-exam siya. Tahimik lang siya. Pero hindi siya umaalis ng room. Kasi the moment na umalis siya ng room, ano mangyayari? Nagkakagulo. 'Di ba? Nagkakaroon ng pangapandaraya. No? Si Lord, para hindi ka madaya, kahit tahimik siya, nagbabantay siya. Hindi siya umaalis. Yan. So, yung generation ngayon, alam niyo, kinaka-adika ng generation ngayon. Hindi na computer games eh. Nagtataka nga ako sa iba kasi may mga somehow, may mga church akong napanood sa YouTube na big deal pa rin sa kanila yung games, yung computer games. Dati naging big deal naman siya sa atin, pero mga una lang. Pero ngayon kasi hindi na siya big deal. Kasi ewan ko, siguro dahil nandyan na, katabi na lang. Alam mo, lahat may smartphone, lahat may games. Parang hindi na siya addiction, parang wala lang, parang ganun. Praise. Praise. Sige, back up na lang. Ayan. So, kaya nagtaka ako kasi yung church na pinanood ko, big deal pa sa mga kabataan nila yung games. Pero sabi ko, grabe ang nila, no, masyado silang luma. Pero makaluma. Hindi, kasi dati big deal talaga yung games. Ngayon, parang ang konti na lang ng taong naggi-games. Tsaka hindi na siya addiction. Wala na kasing oras yung mga tao. No, bakit ko sinabing walang oras? Kasi yung generation ngayon, mas addicted na dun sa immediate result. Alam niyo yun? Gusto madalian lahat, di ba? Lahat instant, no? So, ang resulta nun ng mga nagtaong nagmamadali nag-i-struggle silang magtiwala sa ginagawa ni Lord progressively, 'di ba? Si Lord may progress Merong pag binago tayo ni Lord, hindi isang iglap na ganon, no? Dahan-dahan. Dahan-dahan niya tayo binabago. Ibig sabihin, from glory to glory. Magugulat ka na lang, ay ayoko na ng mga gantong bagay. Dati hindi mo alam kung paano mo isusuko. Di ba? Ha? Ganyan pala ang Christian. Di ba? Magugulat ka, ganito pala ang maging Kristiyano. Marami ka pala dapat i-give up. Pero huwag mong intindihin yun. Ang intindihin mo, mag-attend ka ng church, makinig ka ng salita ng Diyos. Kasi habang nakikinig ka, habang na-attend ka, yung faith mo lumalago. Lumalalim yung pananampalataya, yung relasyon mo sa Diyos. At pagugulat ka, lahat ng mga dating hindi mo kaya i-give up, hindi mo na ginagawa. Magugulat ka na lang, binabago ka na ni Lord. Hindi mo kailangan magmadali. Di ba? Hindi agad-agad yan. No? Si Lord na ang bahala. Hindi trabaho ng katabi mo na baguhin ka. Trabaho yun ni Holy Spirit. Kaya ang gawin mo lang, manalangin ka lang. Lord, baguhin mo siya.
No? Hindi natin kailangang ipilit sa mga tao na magbago ka na. Hindi mo trabaho 'yon. Trabaho ng banal na spirito 'yon. Huwag natin agawan ng trabaho yung Holy Spirit para lalo siyang mag-dwell sa atin, manahan sa atin. Bakit? Kasi pag ginagawa natin siya ng trabaho, ano pang gagawin niya? Wala na siya magiging movement sa buhay natin kung aagawan lagi natin siya ng trabaho. Kaya allow the Holy Spirit mag-manifest sa buhay ng bawat isa. Huwag natin i-judge. Kasi trabaho ni Holy Spirit yung pagbabago. No? Kung nakita mo nagkasala siya once, di ba? Ipag-pray mo. Hindi mo trabaho na baguhin siya. Di ba? Kung may mga bagay na ano, sinabi niya, "Uy, give up ko na yung worldly music." Di ba? Tapos magugulat ka, biglang napakinig siya ng worldly music. Di ba? Tapos ang playlist niya puro worldly. Tapos dinudge mo na, kwento mo na sa iba. No? So, imagine, yung mga tao, pinipilit nating magbago. Pero ang kailangan, trabaho natin, ipag-pray lang sila and let the Holy Spirit na baguhin sila. Kaya hindi dapat natin pinipilit na wag nang wag o no nang no. Nalala ko kung paano kami pinalaki ni mama at papa. Alam nilang yung mga bagay na hindi dapat namin ginagawa, yet ginagawa namin. Di ba? For example, yung worldly, laging araw-araw yun. Nag-MTV pa sila. MTV sa Channel 23. Studio 23, kabarkada mo. Yan. Naging nanonood doon ng mga worldly, music video, ganyan. Tapos, hindi naman kami sinasaway. Hindi naman kami, Ang ginagawa lang nila mama at papa, pinagpipray lang kami ng pinagpipray. And, biglang nangusap si Lord sa amin. Napanood namin yung dangers of rock and roll. Sabi, ay, masama pala yung ganito, ganyan. Ay, meron palang backmass. Alam mo yung backmass? Yung binabaliktad yung music, tapos pag binaliktad mo yung music, yung lyrics nagiging pag-worship pala kay Satanas. Diba? Kaya sabi, ay, hindi kami binawalan. Diba? Binago kami through prayers nila. Kaya huwag ka magmadali. Kung may inaalagaan kang hindi pa nagbabago. Diba? Pa-model-model pa, ganyan. Diba? Hindi mo masaway. Diba? Kung ano nung pang ginagawa, pa-display sa kamunduhan. Diba? Huwag kang mapanghinaan ng loob. Turuan ng Word of God. And eventually, diba, magugulat ka na yung Holy Spirit yung magbabago sa kanila kasi hindi natin kailangan trabaho magbago ng tao. Ang trabaho natin, mag-share ng salita ng Diyos. Yun at yun ang dapat natin ginagawa at pinagkakaabalahan. Huwag natin silipin yung mga buhay. Kasi si Lord, alam niya yung desire ng bawat isa. Alam niya rin yung desire mo na gusto mong magbago yung kapatid mo sa Panginoon. Kaya, ipag-pray mo lang. Sabi mo sa katabi mo, ipag-pray mo lang. Tandaan natin, marami kasing mga Christian, hindi lang sa mundo, marami ding mga Christian na gustong ng miracle overnight. Di ba? Overnight. Gusto ko ngayon na. Di ba? Lord, mag-miracle ka. No? Pero tandaan natin, si Lord, dinidevelop niya pa yung character natin. Years. No? Naalala ko, nakwento ko na to, yung company pinag-applyan namin, ang dami namin, and then, 10 lang kami natanggap. 6 na taga PLMON, 4 na hindi taga PLMON. Tinanong ko yung HR head nung after nung pirmahan. Sabi ko, bakit hindi po sila natanggap kasi marami kaming kaibigan dun sa mga hindi kasama namin nag-apply. Tapos sabi nung HR head, because of their attitude during the final interview. Ang tataas din ng score, may exam kasi. Diba? Tapos sabi, dahil sa kanilang attitude, sabi nila, i-work out nila ng 6 months yon and then apply sila ulit. Imagine, para lang sa attitude mo. Di ba? Kailangan 6 months. Si Lord, di ba? Dahil yung dinidevelop niya yung characters natin. Pwedeng tumagal to ng years. Depende kung gusto mong magpamold. Kung ikaw yung clay na hindi pumapalag, mas mabilis ka mababago ni Lord. Pero kung ikaw yung clay, aray ko, pumapalag ka. Hindi ka mamold ni Lord sa gusto niyang anyo. Di ba? Gusto niya circle ka, gusto mo triangle ka. Di ba? Pag binibilog ka ni Lord, pag minumold ka, magpamold ka. Di ba? Masakit. Di ba? Yung dati mong mold, yung anyo mo, tapos, di ba, sino nakapaglaro ng clay? Di ba,
ganun yung bar yun eh. Tapos, yun yung original form mo. Tapos, i-unnew ka. Siyempre, binibilog-bilog mo muna, di ba? Eh di masakit, nagra-rumble-rumble ka. Pero imagine, pagkatapos magawa yung form na gusto ni Lord sa'yo, di ba? Ang tawag doon, masterpiece. Di ba? Grabe, ang ganda. Di ba, nung elementary kasi ako, lagi kami may PE day, tapos naglalaro lang kami. Mga classmate ko, kanya-kanyang dala ng clay, ganyan. May activity kami sa school, gawa ng clay. Ang gagaling ng mga nagawa ng classmate ko, yung mga creative doon, caterpillar, nagawa sa clay, di ba? Grabe sila gumawa. Parang hindi mo ma-imagine nagawa lang ng isang bata, no? Eh imagine isang bata na creation lang ni Lord John. Eh imagine kung si Lord mismo, di ba? Ang ginawa niya, heaven, di ba? Earth, universe, lahat tayo. Di ba? Kaya magtiwala ka sa process na ginagawa ni Lord sa buhay mo. Kung paano kanya minomold, magtiwala kay Lord. Kasi si Lord alam niya kung ano yung best for us. Tandaan mo rin na God is not merely interested in changing yung mga circumstances natin. No? He is interested in transforming us into the image of Christ. 'Di ba? Yung image ni Jesus. Ayun naman talaga looking forward tayo lahat na to be like Jesus, 'di ba? Kaya maybe today um you cannot see God working, 'di ba? Yung mga prayers mo remain unanswered. Yung mga pintuan na inaasahan mong bukas, lahat nakasarado. Tapos yung pain mo nagko-continue, 'di ba? Masakit pa rin. Pero tandaan mo, do not conclude that God has stopped moving. The unseen hand of God is working in ways na hindi kayang makita ng visible situation natin. May mga situation tayo nakikita natin, pero yung invisible hand ni Lord, 'di ba? Behind the scene kumikilos siya. 'Di ba? Imagine si David, hinarap niya si Goliath, 'di ba? Kung paano niya hinarap si Goliath na sabi niya, isang bato ka lang, di ba? Isang bala ka lang. Yung bato, di ba? Grabe. Yung pag, ano niya, ng slingshot niyan, ng tirador. Kasi kung malakas talaga yung bato niya, dapat ang pagbagsak ni Goliath, pag ganun. Yung impact, dapat pahiga. Eh, hindi eh. Ang bagsak ni Goliath, nung timama yung bato sa kanya, padapa. Nakaharap siya sa sahig. Ano, imagine niyo yung bato, diba, for example, ito sa Goliath, tumama yung bato, yung kamay ng Diyos, nakaganon sa ulo ni Goliath, tinumba niya. Para pakita kay David na hindi dahil sa bato mo yun. Dahil yun sa akin, kaya bumagsak siya. Di ba? Kaya naging isang bato lang, di ba? Kasi yung bato, ito yung faith ni David na maliit, tapos tumama sa ulo ni Goliath, sa noon niya, tapos ginawa ng Lord, yung sobrang powerful na kamay ng Diyos, ginanon niya. Kaya nagsalubong. Kaya sobrang sakit ng ulo ni Goliath, di ba? Nahilo siya, binagsak siya ng Diyos. Di ba? Pinugot ulo niya. Ganon, kumilos si Lord. Hindi naman nakita ni David yung kamay ng Diyos. Di ba? Pero ganun kumilos si Lord. Lagi siyang every battle natin, kumikilos siya behind the scene. Hindi mo nakikita. Di ba? Yung visible situation, nakikita natin yung sitwasyon. Pero tandaan natin, every visible situation, kumikilos yung invisible hand of God. Yan. So, tandaan natin, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Kaya, do not conclude na si Lord tumigil na kumilos sa buhay natin. Merong siyang behind the scene, di ba? Na pinoprotektahan niya tayo. Naalala ko isang picture na, may mga tumatama sa kanya, mga bato. Aray ko, Lord, kung ganyan siya. Tapos, sabi, Lord, tulungan mo naman ako dito. Ang sakit-sakit na. Di ba? Tinatamaan siyang bato. Tapos, behind the scene, si Lord, nakaganyan pala, mas maraming batong tumatama kay Lord, malalaki. Tapos, yung tumatama sa kanya, debris na lang. Nung mga malalaking bato kasi kay Lord tumatama yung ano. Ganon tayo sa klolohan ni Lord. Akala mo, masakit na yon, pero si Lord, lahat ng pain natin, dinala niya na. Di ba? Si Lord na yon, di ba? Yung mga debris, yung mga yon, mga lesson na lang sa atin yan, na matutunan natin, na kailangan pa rin natin tumawag kay Lord. Di ba?
Di ba? Minsan, inalalagay natin sa kamay natin, Lord, kaya ko na to. Pero pinapahiya tayo ni Lord. Bakit? Hindi mo kaya yan, di ba? Dapat may faith ka kay Lord na si Lord pa rin yung kikilos sa bawat sitwasyon natin. Kaya ikalawa, God uses pain to produce what comfort never could. Yan, kaya minsan, Lord, bakit ba dumadaan kami sa pain? Bakit ba nasasaktan kami? Akala ko ba puproteksyonan mo kami? Di ba? Bakit nakakaramdam pa rin kami ng sakit? No? Sabi sa James 1 verse 2 to 4, consider it nothing but joy. My brothers and sisters, whenever you fall into various trials, be assured that the testing of your faith through experience produces endurance. Ano ito? Leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have its perfect result and do a thorough work so that you may be perfect and completely develop in your faith, lacking in nothing. Diba? Sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Ang linaw na sinabi ng banal na kasulatan. Sabi, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Ayan. So, tandaan natin, itong mga part na ito, hindi ito popular preaching. No? This is biblical preaching. God uses suffering. Not because nag-e-enjoy si Lord na makita yung mga pain natin. No? But because He values yung ating transformation. Yan. So, naalis na ni Yosh. I-renovate nyo na itong stage. Yan. So, tandaan natin sa buhay ni Job, di ba? Job lost everything. Lahat na lang. Ano bang ginawa niyang masama, di ba? Nawala lahat sa kanya, possession niya, yung mga anak niya, yung health niya, at lalo yung iningatan niya. Iningatan niyang reputasyon. Di ba? Lahat yun nawala. Yet, through suffering, ano nangyari? Job gained deeper revelation of God. Kilala ni Job si Lord. Di ba? Bago yung trial. Pero after the trial, si Job, na-encounter niya si Lord. Di ba? Iba yung kilala mo lang eh. Iba rin yung nagkaroon ka ng interaction. Yung nagkaroon ka encounter kay Lord. Maraming mga tao nagpe-pray, Lord, use me, use me, use me, use me. Diba? Gamitin mo ko. Pero, yung iba, hindi naintindihan yung word na usefulness. No? Tanda natin, yung usefulness often comes through brokenness. Nagiging useful tayo the moment lalo tayong na-broken. Diba? Lalo tayong nagiging useful kay Lord pag dumaan tayo sa brokenness. The greatest revival in history were frequently born from seasons of desperation. Nagkaroon ng mga revival dahil sila ay desperate. No? The deepest worship often emerges from the deepest valleys. Diba? Maraming pagsamba, di ba? Na nagiging totoong pagsamba every time, di ba? Dumadaan sa deepest valley. Dumadaan yung mga Christian, di ba? Mas lalo sila nag-worship. Kaya nga alam niyo yung masarap na paglilingkod, masarap mag-preach, yung durog na durog ka, masarap mag-lead ng worship, yung sobrang durog na durog ka. Yung iba sabi, hindi ko kaya mag-preach, hindi ko ata kaya mag-worship leader, hindi ko kaya maglingkod kay Lord. Yung iba, ang tinatawag doon, in-isolate yung sarili o dinidisqualify yung sarili kasi may pinagdaan ng ganito. Pero tandaan natin, yung mga moment na yon, mas lalo ka mag-worship, maglalo ka mag-preach. Bakit? Kasi yun yung pinakamasarap na paglilingkod. Yung broken ka kasi mas lalo ka nagiging useful. Hindi ka sumuko, ibig sabihin. Hindi mo sinukuhan yung pinapagawa ng Panginoon despite lahat ng pinagdadaanan mo. Tandaan natin, God never wastes pain. Yung mga pinagdaanan nating pain, hindi niya sinasayang yon. The enemy send attacks to destroy us.
Pero God uses attack to refine. Sabi nyo nga, refine. Yan. The enemy intends wounds, pero God produces wisdom. Pag nasugatan tayo, nagkakaroon tayo lalo ng wisdom para hindi na maulit yung bagay na yon. The enemy seek destruction, but God, creates maturity. Diba? Imagine, yung kaaway gusto tayong wasakin. Pero nang dahil dun sa ginagawa niyang mga attack, lalo tayo nagiging mature in Christ, in Jesus Christ, diba? Lalo tayo nagiging mature sa Christian walk natin. What the devil intended for evil, God transforms for His glory. Diba? Si Joseph, ginawan siya ng masama ng mga kapatid niya. Pero lahat yon ginamit ng Diyos para sa kabubuti ng sangkatauhan. Ganon yung naging impact ng ginawa sa kanyang kasalanan ng mga kapatid niya. Diba? Grabe, sangkatauhan, nagkaroon ng kaligtasan ng dahil sa pinagdaanan niya. Kaya itigil na natin yung mga tanungan, yung mga tanong natin na bakit ba ako dumadaan sa mga ganito? Ang dapat nating itanong, Lord, what are you producing in me through this? Sa pamagitan nitong mga pinagdadaanan ko, anong gusto mong mangyari sa akin? Ayan yung question that changes everything. Babaguhin niya yung lahat, no? Kaysa tanong tayo ng tanong, Lord, bakit ko ba pinagdadaanan to? Yan. So, ikatlo, the darkest moments often precedes God's greatest breakthroughs. Sabihin nyo nga, breakthroughs. Yan. Sabi Psalms 30 verse 5, for His anger is but for a moment, His favor is for a lifetime. Weeping may endure for a night, but a shout of joy comes in the morning. Sabi, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakilanman, maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. May ligaya. Kung liligaya, joke lang. Wag na. Baka tayo, copyright. Yan. Kaya throughout the scripture, makikita natin yung breakthrough frequently came after the darkest moment. Yung Israel, nakatayo na sila before the Red Sea. Diba? Nasa Red Sea. As pag lumingin silang ganon, ano nakikita nila? Mga Egyptian. Katapusan na nila. Diba? Pero anong nangyari? God opened a way. Diba? When there seems to be no way, nasa harap ng Red Sea. Ang laking problema to. Saan tayo dadaan? Diba? When there seems to be no way, God will make a way. Diba? Then, God opened a way doon sa Red Sea. Ano pa? Daniel entered the lion's den. Alam niyo yung istorya nun? Yung pinapanood niyo, ang ganda ng kumakanta yung lion. Early in the morning, I catch the news. And then, early in the morning, I fight the snooze. And then, I catch the news. The king has made a firm decree to yield. Then he signed and sealed, forbade everybody for 30 days to worship God or praise. But Daniel won't stop. He will pray again. So we end up in Arden. Tuwang-tuwa yung mga layon. Kasi alam nilang, hindi susundin ni Daniel yung decree ng hari. So tuwang-tuwa sila. Meron na tayong treat. Makakain tayo ng flesh, human flesh, ni Daniel. Yun yung inaasahan ng mga lion. Diba? Pero ano nangyari? Nung tinapon na si Daniel sa lion's den, ano nangyari? Diba? May bumabang anghel. Sabi kay Mr. Lion, Mr. Lion, huwag niyong kainin to si Daniel. Bibigyan ko kayo ng anli kapag hindi nyo kinain si Daniel. Kasi ito, sinusunod niya ang Diyos. Nagpe-pray ito. Sabi niya, nag-fasting muna kayong mga lion, sabi ng angel. Kasi pagkatapos ng fasting nyo, pagkatapos ng pagtitiis nyo, bibigyan kayo ng feasting. Diba? Kaya, all of Daniel's accusing men were thrown in the lion's den.
So, all throughout the day, in every single way, ay, hindi natin alam kung paano sila kinain, di ba? Nung mga layon, di ba? Kailangan manatili tayong tapat, di ba? Kahit ganun na yung sitwasyon ni Daniel, di ba? Against, di ba? Sa utos ng hari. Pero sinuway niya pa rin. Ito pa, the three Hebrew boys entered the furnace. Alam niyo yun? Yung si Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong nangyari? No? May kanta dyan. There was another in the fire standing next to me. Diba? Ang ganda ng kantang yun. Kantayin natin next time. Another in the fire ang title. There was another in the fire standing next to me. Talagang habang kinakanta mo siya, magiging visible sa'yo na nakatayo sa tabi mo si Jesus. Kahit nandun ka sa pagsubok, kahit anong pagsubok pagdaanan mo, di ba? Kahit imposible, no? Anong nasunog? Kay Shadrach, Meshach, and Abednego, yung mga nakatali sa kanila, mga nakagapos sa kanila. Di man sila nag-amoy usok. Di ba? Ganong kumilos si Lord. Yan. So, tanda natin. Ito pa. Isa pang darkest moment. Jesus entered the grave. Ano nangyari? Then, the resurrection morning arrived. Diba? Nakita natin kung paano. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah! Jesus is my victory. Di ba? Imagine, nang dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Nang dahil kay Jesus, siya yung ating living hope. Di ba? Mukhang wala ng pag-asa nung si Jesus nag-enter sa grave. Di ba? Pero, yun pala, yung beginning ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya notice the pattern, the miracle often appears when circumstances look impossible. Na para bang laging imposible. Pero yung breakthrough comes after human strength is exhausted. Pag wala na, hindi na kaya ng tao. Because God received the greatest glory when only He can explain the outcome. Pag si Lord lang, di ba, makikita natin yung kahit anong human effort natin, na exhaust na lahat, wala na. No? Lalong napapakita ni Lord na sa Kanya lang ang glory. Hindi tayo pwedeng makishare ng glory sa Kanya. Si Lord lang yung katangi-tanging makakapag-solve ng lahat ng difficult situation natin. Kaya nga, sabi ko kanina, di ba? Many believers quit too early. Isang hampas na lang sana. No? They abandon the process of one chapter because before the breakthrough. Di ba? Sayang, matatapos na yung chapter na yun, no? Hindi pa nakita ng I shall return. Di ba? Hindi pa nakita yung coming up. Oh, may season 2 pa. Di ba? May kasunod pang chapter, no? They walk away one prayer before the answer. Isang pray mo na lang sana. Di ba? Ilang years mo pinagpipray, tapos bigla mong hininto yung prayer. Sabi mo, Lord, hindi mo na ata sasagutin to. Di ba? Dapat pray without ceasing. Ipag-pray mo pa rin. Baka last na prayer mo na, sasagutin na ni Lord. They surrender one season before the harvest. Kaya sabi ko, etong mga nangyayari, baka isang season lang to. Tapos ang mangyayari, harvest na. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, harvest na. The enemy wants you to interpret the night as permanent. Gusto niyang isipin natin na yung gabi, yung madilim na yugto ng buhay natin ay wala ng katapusan. Pero ang sinasabi ni Lord, the morning is already on the way.
yan na ang umaga. Kaya pag madilim na, tandaan natin, malapit na mag-umaga. Do not build your theology around your temporary circumstances. Minsan, binabase na lang natin yung theology natin, yung pagsunod natin sa Lord, yung faith natin. Build your theology around God's eternal character. Your situation changes, pero si Lord hindi nagbabago. 'Di ba? Your emotion pwede mag-fluctuate, pero God remains faithful. 'Di ba? Yung emosyon natin minsan, depende sa emosyon natin, yung pagsunod natin sa Panginoon. Pero tandaan mo, kahit ikaw nadadapa, 'di ba? Kahit ikaw hindi ka minsan nagiging faithful kay Lord, si Lord hindi siya nagbabago. Still, siya ay faithful pa rin sa mga sinabi niya sa atin. Tandaan natin, your night has limits. Pero yung God's promises, walang limit. Diba? So, someone listening this today feels like um, they reached the end. Nasa dulo na. No? Yung burden, masyado nang mabigat. Yung disappointment, masyado nang malalim. Diba? Yung future mo, uncertain. Parang, ano bang mangyayari sa bukas? Meron pa bang mangyayari? But hear the word of the Lord. This is not the end. The pit was not Joseph's end. The wilderness was not David's end. The ashes were not Job's end. The cross was not Jesus' end. Your current situation ay hindi rin katapusan. No? The same na nangyari sa mga character na ginamit ng Diyos, na hindi niya pinabayaan. The same din sa current situation natin, hindi rin tayo papabayaan ng Diyos. The enemy points to your pain, but God points to His promises. Yung mga pangako ni Lord. The enemy points to your failure, God points to His grace. The enemy points to your night, pero si Lord, pinopoint niya, may umaga. Diba? Pinopoint niya, merong pa ring morning. The grave look final. Yung libingan ni Jesus, parang tapos na ang lahat. No? Pero ano nangyari? Sunday came. Diba? Dumating yung resurrection day. And because Jesus rose from the dead, every believer can live with hope. Kasi si Jesus yung ating living hope. Resurrection is God's declaration that ending are not always endings. Ulitin natin. Resurrection is God's declaration that endings are not always ending. Hindi laging ending ang ending. Diba? Sometimes, they are beginning in disguise. Diba? Beginnings in disguise. Diba? Nagpapanggap lang siyang ending, pero ito'y another chapter, bagong simula. Kaya today, stop calling your situation hopeless. Stop declaring defeat over a story. God is still writing. Huwag mong tuldukan. Kasi sinusulat pa ni Lord. Kasi kung tapos na si Lord magsulat, wala ka na dito. Diba? Hanggat nabubuhay ka, nagsusulat pa si Lord. Diba? Yung ina ko nga kine-conceptualize kung gusto ko kasing magsulat ng libro. Pangarap ko rin kasi yung dati. Yung kine-conceptualize ko kung paano ko siya sisimulan. Ang hirap kasi magsimula, di ba? Pero pag nagsimula ka na, doon matutuloy-tuloy na. Di ba? Parang gusto kong gumawa ng libro ng to discourage yung discouragement, mga ganun. Kung paano magsimula ng pagpapastor. Diba? Kung kailan ka dapat hindi susuko. Palagi. Always. Always hindi ka susuko. Diba? Gusto kong gumawa ng librong ganun. Yung sa unang taon, pasimula ko, sa unang taon ng aking pagpapastor sa isang simbahan, ganito ang mga nangyari. Diba? Kwento-kwento ako. Pero sa kabila ng lahat ng yon, di ba? Sabi ng Diyos, huwag sumuko. Bakit huwag sumuko? Kasi ito na yung harvest. Kapag hindi tayo sumuko, ito yung harvest. Yan. So, stop allowing temporary pain to define your eternal future.
'Di ba? Minsan dinedefine na lang natin, "Ay ito na talaga, dito na ako." Alam niyo yung mga nagsabing, "Ganito na 'yan, ganito na rin kami mamamatay." Huwag mong tuldukan. Hindi puwedeng gano'n. I-stop natin yung cycle. I-rebuke natin, i-remove natin, 'di ba, yung mga generational na curses. Dapat wala ng generational curses kasi nabayaran na ni Jesus lahat, 'di ba? Nung nag-School of Revival nga kami dun sa mga teens, merong part dun na ano, hindi mo kailangan ano, anong word ko ba dun? Hindi mo kailangan ano, hanapin yung identity mo, 'no? Ang kailangan mo i-receive yung identity mo. Bakit? Bakit mo ire-receive? Ano bang sinabi sa Bible? You are chosen, royal, 'di ba? Nandun na sa Bible yung mga identity natin. Kailangan lang natin i-receive. Hindi na natin kailangan hanapin, 'di ba? At magkaroon ka identity crisis. Ano bang sinabi sa banal na kasulatan? 'Di ba? Ano bang sinabi? Tayo daw ay heir, mga anak ng Diyos. 'Di ba? Son of the living God. Sons and daughters of the living God. 'Di ba? So, lift your eyes, trust His process, remain faithful. Continue praying, continue believing, continue obeying. The night may be long, but the morning is coming. Tandaan natin, when God completes His work, makikita mo yung akala mong katapusan ay umpisa pala ng mas powerful na kwento ng kanyang kabutihan sa buhay natin. Ibig sabihin, yung mga istorya na nakikita mo, pag natapos na ni Lord yung istorya natin, di ba? Makikita mo, napakagandang testimony pala. Great and powerful testimony pala ng buhay mo, yung makikita mo. Kaya ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangalan to, dapat mong unang ialay ang iyong buhay sa Panginoon Kristo. Upang lubusang makinabang sa pangalan to, dapat mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, amen.